Hello. So before our speaker will speak, let me introduce our speaker first. Our speaker is born in Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. He is the youngest child of 6 children of spouses Harito Mongaya Serrano and Narcisa Dingding Rojo. He finished his college course, Bachelor of Arts, major in English in Father Saturnino, Orius University, Butuan City. He graduated his postgraduate course as Juris Doctor, Studies in Law in Father Saturnino, Orius University, also in Butuan City. God entrusted to him a legal consultancy firm for daily sustenance. He is an elder of Baan SDA Church for 19 years. And he is blessed and married to his wife. Let me recognize Master Guide Arlene Lastica Molina Serrano, a regional nurse coordinator of DOH Caraga region. And God entrusted them with a pretty daughter named Jainine Misha Molina Serrano, 8 years old. So now let us give the time to our speaker, Master Guide Junald Serrano. Carry on. May hapon o happy Sabbath mga kaigsunan. Ato nga gipasalamatan ang presensya sa ato ang youth director nga mao si Pastor Jun. Di na kilako litokon ang iyang complete name. Kay mas ganahan ra gid kumutawa nga Pastor Jun Pablio. I could remember Pastor Jun dito patas Tamarino. Kaning ato ang gipaniuha nga master guide pero ikaw ra gyoy naka elevate pagidugdugang. Kay kami taman ra gid mi sapla. Wa na may makaabot pa sa taas-taas. Atong gipasalamatan po ang atong suporta sa atong mga kaigsunan. First time ni nga naghimo ta og ato gyud. Because for so long ang atong iglesia sige ta og suporta sa atong district. Mao na nga wa gid ta kahimo sa ato ang church-based tungod kay ga-produce pa ta og daghan nga mga master guide sa atong distrito. Mao na nga as of this time daghan naman tay na produce nga mga master guides sa ato nga district. Mao na nga niabot na gid ang panahon nga nakahimo na gid ta og church-based. Kay dugay na nato ni nga gihandom gyud. Actually Pastor John dugay na namo nagihandom nga makahimo gid ta dinhi sa atong iglesia. Pero tungod sa need pud sa atong mga kaubanan sa district nga dili sab sila gusto, manang gusto kay wa pagay mga other master guides pud sa ilaha nga mga churches. Pero karon praise the Lord tungod kay aduna na tay daghang na produce dinhing dapita sa Butuan Riverside district. Actually, pagkita na ako ni Pastor John, murag hapit ko kakanaugon. Kay murag siya gusto akong papulihon. Kay talag sarabayaan ni nato nga makabaton tagnaa ang ato ang direktor. Dugay ra po ni namo gustong madirektor sa youth. Ambot nganong karon pa ni gitugot. Pero mo na giingon nga karon ang iyang panahon mga kaigsuonan. Mao na nga nilipay ta nga niabot ang panahon kay daghan tay mga pinagsamahan ani nga daghay gusto namo nga mahitabo sa youth nga department. O posible karon mga panahon na mahitabo na gid na mga kaigsuonan. Mao na nga gusto unta nako nga siya diri. Pero nahinay ka naman eh. Ato na lang gining pahinaykan. Okay.
So alang sa ato nga pagpamalandong, mga kaigsunan, nagtaknaas kahaponon og mga aspirants, pathfinders, o ato apod nga mga master guides nga aspirants. Dako na atong pagpasalamat nga sulod sa atong iglesia, ubay-ubay pagyudi ay. Og kanang ato karon nga nag-apil, wara po ni magbuot pasabot nga kanira sila. Kaysa matag hapon, or aduna tay schedule nga sa hapon, aduna tay master guide class nga himuon. Mao nang ang tibuok ka iglesia, labi na tong wala pa na master guide, pwede pagid mo makahabol sa pagpa-enroll. Although kani karon nga mga ino pa nato ang nalista. Kay sayang man pod, na naman mo mga kaigsunan. Mao na nga dili lang ni kay sa mga batan-on ra actually. Mabitang makita ninyo bisag atong edad hapit na ta mo 50 pero apil gihapon ta ani. Tungod kay dili ra magutaman sa master guide kay napamagalit tay mga SYL. Senior youth nga mga leaders o naputay sa mga adult. But for this afternoon, alang sa atong mga aspirants, gusto ko makigbahin ninyo magkaigsunan sa ato nga topic nga Go with Jesus. So nagsigi ko gunahon ako sa maayo nga Cebuano o Binisaya ani-ani. Adto uban kang Ginoong Hesus. Or pwede po may nalakaw kay aron nabay action ba? Kay go man gud ni. Kung ba't pasabot naagi gihimo or tikang. Og nakapokus ni sa teksto nga diri sa Juan 6:9 mga kaigsunan. Ang kay text is in John chapter 6 verse 9. Mao ni siya ang katong sugilanon nga diin usa ka bata nga nagdala og 5 ka tinapay og pila gani? 5 ka tinapay og 2 ka isda. Ang mga bata may akong gitan-aw kay for sure ang mga dagko nakalimot na siguro. So mao ni nga sugilano magkaigsunan ang tagaan nato og adunay tulok ka mga butang nga makuha nato nga mahibal-an nining dapita. 3 things to know about in going with Jesus in the story of the miracle of the multiplication of the loaves and the fishes. So adunay tulo diri nga dapat tato masayran kung makig-uban ta, kung muuban ta kang Ginoong Hesus pinaagi sa istorya sa dako nga milagro sa nagmultiply or nagtriple, nagquadruple nga kadaghan sa tinapay ug sa mga isda. Adunay tulo lang ato nga isgutan labi ra sa atong mga aspirants, pathfinders, and master guides. Una is the interest in going with Jesus. Ikaduha is the confidence in going with Jesus. Ug ang ikatulo is being an instrument in going with Jesus. So sa una is the interest of going Jesus. So nganong na-interest man ang mga katawhan sa unang panahon ug labi na ning bata. Kaya mo may atong gisgutan. Kung atong masayran, nga dito si Ginoong Hesus sa Genesaret, nagpangayo po siya dito mga kaigsunan. O mabasa nato sa Marcos 6:55 ngadto 56, nga ang whole region nagdala sila og mga masakiton. Pagkadungog nila, nga naas Ginoong Hesus, bisan og naghigda, lakip ang higdaanan bitbiton gyud kay iadto kang Ginoong Hesus. Sa mga villages, mga towns o countrysides, ginadala nila even in the marketplaces. Kaya moagi magid si Ginoong Hesus. Nga man ang pag-agi ni Ginoong Hesus, niini nga mga lugar, mao ni ang panahon nga ang mga tao nga nagmasakiton, bisa na lang nga makahikap. Kay tanan makahikap kang Ginoong Hesus magkaigsunan or maagian. Makita ni Ginoong Hesus, all of them were healed. So ang tanan gyud nga ayo. Mao na nga
ang kadungganan ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, labiras pagpakita niya sa iyang kaluoy sa mga tao, awaken this boy's interest. Mao ni ang bisag bata ni matud pa sa sugilanon mga kaigsunan, nga basig nagtuo ta nga kaning ingon ani nga mga edad, kini mga gagmay nato nga mga adventurer nga kategory, nga nagunahuna ta og naay mga tao nga ino pa nato ilado. Kani po sila magkaigsunan, pwede po ni sila maka-appreciate. Murang sa kani nga istorya, mao ni ang nakita sa usa ka bata nga na-interest nga makikita gid siya kang Ginoong Hesus. Mao nang gingon diri nga knowing that Jesus had the power to heal the sick made the boy want to be where Jesus would be. Mao nang nangita siya. He wanted to see and hear him. Mao nang gingon diri nga of course kani nga but pasabot magkaigsunan if the persona of Jesus appealed in a special way to the new generation. But pasabot kung sila sa anong panahon, ang atong mga kabataan sa anong panahon, labi rin bata, nagapangita kang Ginoong Hesus, damorta, karon nga mga henerasyon, they want to be with Jesus. Manang atong mga kabataan, o bisang kita nga mga batanon, gusto ta, makiguban. Abi ninyo kung ato lang bitawng samargo na sa atong amahan, magkaigsunan nga ganahan nato nga makiguban kita. Muna gapangita ta mga kaigsunan to be with our parents. Nga sa kani nga istorya, to be with Jesus mga kaigsunan. Muna nga today, just as in Jesus time, sa panahon ni Ginoong Hesus, daghang gyoy nagkinahanglan nga mamaayo sila ni Ginoong Hesus. There are many people who need to hear about Jesus so that they can believe Him and closer to Him. So walay dili pwede o di ganahan makigduol mga kaigsunan. Mao nang ang bata, he was very interested in going to where Jesus was. Mao na mga kaigsunan. Nasama po nato kamo nga mga kabataan karon, kita nga mga master guide nga aspirants. Kung moapil ta, mo participitas in Bible class nga maoning ato ang after aning atong induction, diha ta paingon. We participate in Bible classes. Kung sa may matudlo nato mga kabataan, mga pathfinders, nga aspirants o master guides aspirants, we are taught not only the story of the one who gave His life for us, dili lang kay His ato makatunan, kabahay ni Ginoong Hesus, kundili, the Holy Spirit, ang balaang Espiritu, nga mo'y mag-encourage nato, o mo-motivate nato aron, ato nga maabot ang atong expectation nga makaingon ta nga muuban gid ko nga ganahan gid ko makiguban ni Ginoong Hesus. I am coming to you, Jesus. Mga batanon, mga aspirants, abi ninyo ang journey aning ato ang mga classes labi ra ning mga kabataan, good enough kita nga mga church based, dili kayo sama sa kaning nag-eskwela bitaw sa ato ang mga tulunghaan. Kay kani sila, sama aning later part na nako na sabtang yun, Pastor John. Lahi ang sit up manggod sa ato ang curriculum kung naata sa nag-eskwela o naata din sa ato ang church. Muna gitawa nga church-based. Kaso lang atong mga kabataan diri kay nang eskwela man po ni sila BCMA, muna nga kung ang ila mo ibasihan magkaigsunan, matag ang usa na katuig. Muna akong mahinumduman, lahi gyud ang curriculum nato nga naa pud ta dinhi sa atong iglesia. Muna dili ino pa nato dili madali ang pagkahuman sa matag-ang magkaigsunan. Kaning pag-participate nato, that is why we need the Holy Spirit also nga mo encourage nato og mo-motivate. Kay sa unang panahon ang tinudanay aning master guide sa amo nga level mga kaigsunan, murag bisag ako murag wa ko interes sa unang panahon. Ngano man sa akong nahibal-an, igo-igo ka mahuman sa master guide kung church school based ka, upat ka tuig, dali man kani ana.
Yang kumurag di ni makaya. Bisag church bis may gali kay naatay curriculum nga pang church-based mga kaigsunan. Mao na nga daghay mga subject matter nga hisgutanan. Mo nang gikinahanglan nato ang interest kani nga klase mga kaigsunan or kaning mura man eskwelahan gyud gihapon. Kung wa tay lahotay gihapon sa pag-eskwela, mga kaigsunan, mga batanon, mga bata, di kita kahuman. Kay kaning pag-master guide, dili po niingon nga madali, mga kaigsunan, kadagham po tay agian. Ang nakanindot lang ka na atay gitawag nga interest. Marang importante na. Ikaduha nga punto, the confidence in going with Jesus. So una, unsa galito? Interest in going with Jesus. Pinakauna na. Kay kani, kamong tanan nga aspirants karon, kung wa pa may mga interest, wa mo karon. Ay kaduha karon nga punto is, confidence. Ang ato ang pagkakampante, ang atong pagsalig, mga kaigsunan, kumpiyansa. Nga makiguuban ta kang Ginoong Hesus. Abi ninyo, sa tanang nga klase, nga sayon kayo or dili makabalibad ang atong ginikanan nga apilan, kaning ato ang Pathfinder Club class and Master Guide class. Bisag sa unang panahon o karong nga panahon, ang atong mga ginikanan, mabalaka gid na ug mananghid ta ug ahata paingon. Di ba mga batanon, mga bata? Pero ug maingon nga mag-attend kog Master Guide class, mag-attend kog Pathfinder class. Ang ato maginikanan bisag di pa ka makasulti og kompleto, may guna sige larga na. Nga naman, dako og kumpiyansa ang ato maginikanan nga kani nga klase nga atong giapilan nakig-uban ta mga kaigsunan, mga batanon, mga aspirants, we are in a journey o banato si Ginoong Hesus. Di ba sumala sa gingon ni Master Guide Francis Inar Ganiha? It's a character transformation. Character sanctification mga kaigsunan. Muna nga kinsa may ginikanan nga mo balibad, nga mo apil, sama pod sa ginikanan atong bata nga nagdala og 5 ka tinapay og 2 ka isda. So adunay siya kumpiyansa kanibalo siya ang iyang anak, ang adtuan, ang tuyo, tapok nga naas Ginoong Hesus mga kaigsunan. So mao na, many times mo nagingon parents don't give us permission to go out simply because they don't know where we are going. Pero kung ang klase sa atong atinan sama niini di pagkakahuman, moingon ang atong ginikanan halalargada na. Kay suportahan ta ka. Abi ninyo mga kaigsunan, kaning atong pag-eskwela pod naapoy uniforme. Nindot po ni. Basig ning nagtuo mo ning usa ka tindugan bitaw natos mga kaning adventurer o mga master guide. Saktuhan sab ni gasto. Pero pasalamat lang ta sa Iglesia sa Baan kay naatay subsidy para sa atong mga uniforme. Mo ni nindot sa unang panahon kami ragoy gasulder aning among mga uniform, kaning among mga neckerchief, kaning atong mga paliton man Mabito nang uban murag wala kayo interest mo apil tungod kay matod pa nila gastuso. Pero musulti ko ninyo magkaigsunan gastos ni pero alang sa buhat sa Ginoo dili na magmatter mga kaigsunan. So dako na nga kabahin sa atong leadership. A Pathfinder or Master Guide Club is a good place. Sa ako pang ginung sa inyo. This club or the club has a prestige. Maura ni ang club nga bisag ganahan ta ng mga Rotary Club, mga Eagles Club, wa nay makalabaw ani nga klase sa club. Nga Pathfinder o Master Guide.
kanabitong mainterestaan ng mga, this is also a counterfeit nato magkaigsunan sa kanang mga fraternity bitaw. And this is it. Ako mo yung ko sa inyo, ako kapila na magiko recruit anang mga fraternity, wala gid ko. Kaya nga akong una-una, unsa ra man na compared sa ato ang fraternity nga diri sulod sa atong iglesia, nga mao ni nga klase nga club. Mo nagingon diri Pathfinder Club, their children will be safe and will have good friends. And Jesus' fame generated confidence with the people. Mo nang kumpiyansa, dako ang atong kumpiyansa mga bata, mga aspirants, mga batanon, nga kaning atong pag-apil, sigurado ta nga ang ato nga journey sa pag-apil ni ini adunay kalabtanan labaw sa tanan sa atong kaluwasan. Mao na importante, ahaman mo karon makakita og eskwelahan or club nga ang paingnan langit. Tanawan ninyo. Hunahunaan ninyo, kita nga nag-eskwela karon. Unsa nga fraternity sa gawas nga ang paingon langit? Wala. Only in our church. Pathfinder and Master Guide Club, mga kaigsunan. Mao na nga, we are in good hands and we are safe in this kind of club nga atong giapilan. Kay palangit ni mga igsuon. Mo nang you and I are privileged to be members of a club that has a good reputation. Abi ninyo kaning recruit sa mga fraternity bitaw, isighambugay na sila. Kanira nga fraternity kinindot ni. Labirag mo ingon Eagles, ay kang Eagles karon bisag aha ka nga plastadas gobyerno, daghay kayo mga naa diha. Kayo member ka sa Eagles, sultihan ta mo, bisag dili mo kaila, pagkangalan Eagles, ma-priority ka. Singuna na. Pero naa sila'y inom pa nato, naagapoy mga question ana. Pero mga kaigsunan, ang atong iglesia kani nga club, why question? Nga naman, kinsa may naadiri, di ba si Ginoong Hesus? Whereas sa secular nga mga clubs, kung organisasyon, kinsa may naadiha nga leader nila, tao ra pud. Mao na nga mayon ko nga there is subject nga makita nato nga nagyapoy sami. Pero kaning club where we are now, it is God or it is Jesus nga may leader ni ini mga kaigsunan. Mo na nga, di kita mag-uul ni ini. That is why, every time we wear our uniform, we are giving a testimony. So, bantayan nato. Nagsuot ta ani, hinumduman nato, naghatag na daan tag testimony sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Di ni basta-basta ning atong gisulot. Ngano may kog di basta-basta? Wala ni nato maabot og dili daghan ang atong giagihan nga klase. Mao na siya. Nga ang atong giagihan nga mga pagtulunan nakapahatag natog kausaban sa atong kinabuhi. Mao man gani nga ang General Conference mga kaigsunan gibutang gini nga programa ilalom sa departamento sa mga batanon sa Youth Department tungod kay dinhi ginaumol nato mga kaigsunan pinakauna labira sa mga batanon ang karakter sa katawhan sa Ginoo aron umudagko na mo nagitawag nga nangausab na mga kaigsunan. We are also not only of what it is to be a pathfinder, we are also testifying of Jesus. Sa ako nag-iingon. And that generates confidence.
That's why we should invite our friends, our classmates, and neighbors to come to this club. Mao na nga, kung kinsa pa ning wa makaapil, ato ging paapilon. There may be kids around us nga want to participate in the same activities that we do. Mao na gingon i-affirm, I would dare to affirm that the mother of the boys sa kaninga story was aware of Jesus' fame. Mo nang sayod gid ang inahan nga ang kinabuhi or aware sa inom pa nato dungog or kaayos Ginoo. Unlike her neighbors, this gave her confidence, security, and peace of mind to let him go. Mo nang bisag sikin sang ginikanan, makaigsunan, bisag sa unang panahon, kung naabtan pa nato si Ginoong Hesus diri sa kalibutan, ay wala kay istorya. Yung dilian ta man nga si Ginoong Hesus may atuan. Manang ma-imagine nato ang ginikanan nga adunay dakong kumpiyansa kung aha paingon ang iyang anak, where Jesus was meant it was a safe place to be. Manang she was assured to the point of telling her son nga pwede niya ni isulti, go with Jesus. Go to Him, for there you will be safe. Go and stay as long as it takes. Lalimang ka na. Sige, dito ra ka. Aber og kanus aga mag dugay sa kang Ginoong Hesus, pero karon magkaigsunan. Walay ginikanan maingon nga, sige lang, bahalag di sa kamo uli. Di ba? Ang ginikanan karon nato dinis kalibutan maingon, ayaw ba Ginoong dugay, ayaw paggabi. Pero kung ang atong ginikanan makahibalo lang nga si Ginoong Hesus ang kauban, ay aber og kanus agaganahan mo uli okay ra ko. Kay si Ginoong Hesus man imong kauban. Go to Jesus because in Him I have confidence. Mao na siya. Ikatulo, the last one. Being an instrument in going with Jesus. Hinumduman nato mga kaigsunan nga ang usa ka bata nga nagdala og 5 ka tinapay og 2 ka isda. Mao'y nahimo nga instrumento alang sa pagpakaon sa multitude. Pila ka ng multitude in? Master Guide Francis. Pero kadto nga mga panahon na gika bana-bana. Pila gani ito? 5,000 ba ito, Elder Nards? 5,000. Wapay labot to sa mga babae. O way mga bata. Nga kwintada. Ay hingno lang nato, times 3 nato. 15,000. Only from the 5 loaves and the 2 fishes. Wa rabay lain ginagdala dito. Kadturaging bata. So, mo nang giingon mga kaigsunan, nga kani nga istorya, nagahatag nato nga nahimong instrumento. Kung nahimo ang bata sa unang panahon nga instrumento, alang sa pagpakaon sa mga katawhan ni adtong mga panahon nga napakita ni Ginoong Hesus ang iyang compassion, ang iyang pagbati. Lisod man sab kaayo magsigira siya gwali dito nga di niya pakaunon. Mudugay kahatong mga tawhana to dito magkaigsunan og di kakaon. Di ba lisod? Lisod pud papaminaon nimo ang tao nga gutom. Mao nang pakaunon gyud. Mao nang gingon diri nga that no matter sa ato karon nga kahimtang in application, no matter how old we are, bisag pilay atong edad, no matter how much we know, bisag unsa pagkadaghan ang atong nahibalan and what we have to offer, by being with Jesus, we become His instruments. Bisag unsa kadako nga talento nga gipiyal sa Ginoo nga naa nato, kung ato ning magamit alang sa buhat sa Ginoo, that by going with Jesus, ang pagpakig-uban nato kang Ginoo samtang ta nag-journey aning pathfinder o master guide nga class,
we become channels of blessing for our family, for our companions, for our neighbors and friends. Mga kaigsunan, hinumdaman na to, great multitude. To be with Jesus is to respond to His invitation. Kaning ato nga pagsalmot magkaigsunan karon, actually giimbitar gyud ta. Pinaagi sa atong iglesia, giimbitar ta mga kaigsunan sa pag-apil niini. Sa pag-apil na to niini, ang imbitasyon mo ni, go with Jesus. Bisag dili pa ta ingnon magkaigsunan, pero ang imbitasyon nag-auhag nato nga mo apil ta niini magkaigsunan. A multitude that was delighted by the actions and words of Jesus was fed, as well as another multitude that was also benefited by receiving what was left over from that miracle. Di ba? Pila to kabukag ang sobra. Human na pagkaon. Pila kabukag? 12. Di ba grabe mga kaigsunan? Pero di mo kumutuo nga wa tumakaon na pudog sunod. Kaya posible siguro to Elder Nads nga human naman na makapaniod to na po'y panihapon. Di ba? So napuslan gihapon to. Muna ang calling karon mo ni. The Pathfinder Club is celebrating this year ikat 74 katuig. Grabe no? Pertinang dugaya da ini. Since it is official organization as a club, and you and me are part of this. Because your parents one day told you, go. Karong panahon na ang atong ginikanan ningon, apil. Niini nga club. Kaya ang atong ginikanan, musuporta na to. O in behalf po sa atong iglesia, musuporta po ang atong iglesia. Mga kaigsunan, di ba? Sa una, mahinumduman ako, Pastor John, murag ato-ato rin ito, paningkamot. Mag-mountain climbing, mag-hiking. Wag yun. Munang, para na ako atong panahon na mga batanon, mga aspirants, musulti ko sa inyo. Pagkalisod na lang yun mag-master guide. Gibati ko to Pastor John. Nga naman, uniformidaan, sa katindugan, pila man eh. Naapa ning uban, naapa tong gamit namo sa una nga pang mountain climbing, dili na barato oy, kanang mga tents o guban pa nga mga PC, dili na kay basta PC lang. Mga hamak, mga kanang tuluganan, mga kaigsunan. Muna makaingon ko nga, murag di man siguro ni maagwanta kay gastuso man. And praise the Lord this time. Kay gawas nga ang atong ginikanan nagasuporta nato, ang iglesia po nato nagsupport natong tanan kamo nga mga aspirants. Mo nang imbitasyon. Today you are Pathfinder or Master Guide aspirants. Proudly wear the yellow scarf because you said, go. Kaning inyong pag-decide karon, nagdesisyon mo sa pag-apil. Mo nagingon dire, I want to tell you that the greatest invitation that Jesus makes to you does not only mean we have to be enrolled in this club. Dili kay nag-enroll lang ta. Dili lang kay nasulat ang ato ang pangalan sa achievement class workbook kanang lista-lista ni Jabi. And that you are participating in an upcoming nato nga mga kampuri. Kay part sa atong klase na ay kampuri mga kaigsunan. And the greater purpose that Jesus has through this club is for you to say, I will surrender my time. Remember this, aspirants. Ang pag-comply sa mga honors o banpa need time. Ang pag-compile sa mga compliance need time. That is why ang ato karon kabahin, isip mo yung tag, I will go, is I will surrender my time through attending classes of this club
and also testifying to all that I belong to Him. Nga ato, nga buhi nga Diyos. So mga batanon, mga aspirants, mga kabataan, nanginaot ko, nga ang tulo kapag tulunan nga atong natunan karon, interest in going with Jesus, hinumduman na nato. Og ikaduha, confidence in going with Jesus. Dako gyud tag kumpiyansa. Kanang atong club nga giapilan palangit ni. Og ang ikatulo, being an instrument in going with Jesus. So, ang pag-apil nato, instrumento punta alang sa buhat sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan ning taknas kahapon.